mga igsunan that kung magtanaw ang mga katauhan sa kalibutan, kinsa example of a Christian of someone nga giluwas sa Ginoo, they look at us. That's why Galayson, we have set a right, good and right example as someone na giluwas sa Ginoo. Galayson, so much for that. I hope and pray that we are all ready sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi na Diyos. And sa walilangan pa Galayson, may I call on ang atong pastor to give to us the word of God. Let us give him also a round of applause, please. Amen. Thank you, choir, for that wonderful song. We will carry the torch of the Lord. And I hope, mga kaigsuunan, that you will respond to that call. Carry the torch. Lift Him up sa itaas, mga kaigsuunan, that the world can see the light of the glorious gospel of the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan. By this time, I would like to bring to you duhalang kabuok teksto, mga kaigsuunan. Please open your Bibles with me in the book of John, chapter 8, verse 12. John, chapter 8, verse 12. Sa ato ang mga Bible palihog, mga kaigsuunan. John, chapter 8, verse 12. If you're there, please say amen. And while you're holding there, itapli sa chapter 12, verse 32. Chapter 12, verse 32, mga kaigsuunan. While you are holding there, if you're there, say amen. Palihog, manindog tanan. First, ato ang basahon, mga kaigsuunan. Ang akong basahon, ang chapter 8, verse 12. And I would like you, after I have read chapter 8, verse 12, please read it, ang chapter 12, verse 32. Nagkasinagot ba? Amen. So I will be reading verse 12 sa chapter 8. Yours is 12:32. The Bible says, John chapter 8, verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Father in heaven, thank you, Lord, sa imong kaayo. Nagihatag ka namo. I pray that you would bless these people nga niya karon amahan. Give them the grace that they need. Empower them with the Spirit, Lord. Allow us to experience the power of the Spirit, Ginoo. Hinaut amahan that the power of the Spirit dili lang among madungog, di lang among mabasahan, kung dili among yung masinati sa among tagsa nga mga kinabuhi. And we believe that you are blessing us today, Ginoong Dios, because you have promised us. And we claim those promises, Ginoo. The promise is unto us, Lord. So Lord, today, we claim that you would empower us with your Spirit. You would bless these people, Lord. And luwason ni mo, Ginoo, ang mga wala pagyud na kaangkon sa kaluwasan. Thank you, Lord, for the way you will empower us and for the way you will answer sa mga paghangyo. Sa ngalan ni Jesus, gipangayo na mo ang tanan. Amen. Amen. Palihog mang lingkod ang tanan. I would like to entitle the message this morning, Lift Him Up. Ibayaw siya. Ipataas siya. Lift Him up. We are living in a world where people love darkness rather than light. People love darkness rather than light. To prove it, tanawa ka na yung mga kaigsuunan ang mga familiar katanan sa Facebook o sa YouTube. Tanawa ka na ninyo ang views sa mga godly post. Even ito mga pinakasikat ng mga preachers in our time today. Sila ni gitawag nga Paul Washer, sila ni John MacArthur, sila ni John Piper. Those are people nga known kaayo nga mga preachers in our time today. Look at the views of their sermons and their messages sa Facebook, sa YouTube. Muabot og tag 45,000 views, 50,000 views, 100k views. But look at the views of those people, mga kaigsuunan, nga puros lang mga
kabuang, mga way klarong butang ang ginabutang sa social media. And even sometimes pictures of sins, sometimes kahilayan sa kalibutan. And their views go by the millions. That alone can prove that the people of our world today love darkness more than love of light. In taon, ato ang simbahan, me personally, I have a YouTube channel. Napog ko'y daghan kayo, 12 views, 20 views. You see? But at least na ay maminaw nga pipila, it's all right. Well, anyway, di man bunta sikat. Pamambuta ka pasikat. Na ato makita mga kaigsuunan that still pag napagani and kapaminaw, we will continue. Even there is one mabilin maminaw mga kaigsuunan, we will continue to do it. Okay? Now, sa Bible mga kaigsuunan, imong makita in the book of John, chapter 3, blatantly, giingon mismo ni Ginoong Hesus. In verse 19 to verse 20, and this is the condemnation that light is come into the world. And men love what? Darkness rather than light, because their deeds were what? Evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh the light, lest his deeds should be what? Reproved. Masakpan. No, ato makita mga kaigsuunan, that is the sad reality of the world that we are living today. Gikan pa na, kaniadto pa lang sa panahon ni Jesus Christ until today, mas gihigugma sa tao ang kangit-ngit. Labaw sa kahayag. People don't want to be corrected. Masuko ang tao kung imong ingnon nga mali man na may tama. And people just want to do things their way. May gani katong kanta nga may way kay bawal sa Pilipinas kay patiyo na mo kanta. Okay? You see? But people wanted to do it their way. My way. Buot ba ka kung mao ni akong pamagi? Buotay ba di ay? Sa amo pang terminology siya, sa una, buotay ba di ay iya man taglubot. So ato makita mga kaigsunan that the people of our time today do not want to be corrected. They hate correction. They hate reproof. They hate rebuke. But mga kaigsuunan, delikado kaayo ang taong dili ganahan tudluan. Dugay kay kamugro ug dugay kay ka makatuon. And if you are a person nga willing maminaw, paspas kay kamugro ug paspas kay ka makatuon mga kaigsuonan. But I hope today you will not be afraid of light. Ayaw kahadlok sa kahayag igsuon. Don't be afraid of light. Afraid to see and to know the real situation. Now, atong mga kaigsuonan, nganong ang tao, mangutana ko sa inyo nganong mahadlok man nung magpa-check up sa doktor? Ha, kay? Tanawa ragot? Kabalugid mo stubag? Di ko magpa-check up. Uy, ngano man ay, mas stress ko, mabawaan ako akong sakit. You know? Ako ang mama, died at 44 years old. 44 anyos ang edad sa akong mama namatay because of cervical cancer. And if we have known nga naaday siya cancer earlier, kay magpa-check up para makabalo kung unsay sakit, siguro kung gitugot sa Ginoo, buhi pa siya karon. You see? Anato makita mga kaigsuunan, sometimes we are afraid to go to the doctor. We're afraid kay imbis nga ados doktor sa oy ganahan. You see? Tuthuan lang imong animpulo. Nya pagkahuman wa pag ginutbas. You see? Napoy kaila. And actually,
He is my cousin. Igagaw na ako. Ang iyang ginabuhat, desperado na kay siya sa una nga maulian siyang sakit. Kuan niyang edad, napa sa mga 20s iyang edad. Engineering student. Civil engineering student. Kato nga bata, kuya kito nga bata, pero tigid ka bright. Kabalo ka sa una, sa bata pa siya. Nag-assemble siya og kana bitong helicopter, nilupad. Pero tigid na mong biliba. You see? So he was very, very brilliant. But at the age of, I think, 20, nagkasakit sa kidney. Iyang gibuhaton, muadto naman siya, anong bitaw mga hiling-hiling, bitaw nga mga buwan, mga parupawer, bitaw nga mag-ana din, mga tumbang mga tao, adto naman siya dito. Adto naman sa Binisaya. Problema lang, mutuos Ginoo, tupos Binisaya lang, nagsabong na ang demonyo ang Ginoo. You see? And you know what happened? January 31, namatay siya. Bago lang. You see? So ato makita mga kaigsunan, if only we can know our problem earlier, mas mapangitaan itong solusyon earlier. Kaya kung ulahin na ni mababawaan, basin unya, ulahin na ang tanan. Kabalugod ka na kay ginabati, kabalugod ka nga nagasakit na diri dapita, kabalugod ka nga nanakay na ginabati diri dapita, kabalugod ka nga murag lain na diri dapita, pero atong makita mga kaigsunan, imo nang gi-overlook. Ug sa panahon nga di na nimo makaya, aya pa ka nang itagtabang. Inana pod ang mga katawhan sa kalibutan. Kabalo sila nga mali ang ilang ginabuhat. Kabalo sila nga dili maayo ang ilang kinabuhi, but mga kaigsunan, they're afraid to go to Jesus. Kay mahadlok sila. Mabawaan ang ilang tinuod nga estado at tubangan sa Dios. That's why people don't want to go to the church. Kabantay ka ng kwarto. Panalitan imong kwarto, pero yung ngit-ngita sa imong kwarto walay suga. Buntag, higda ka to ngit-ngit, gabi dito ka matulog, ngit-ngit kaayo. Pero yung ngit-ngita. Gakos-gakos ka sa imong mga pagkahuman dito. Yan mga na usos mga batanon karon. Na ang suga sa cellphone, sa kwarto, cellphone ra gyud. Maiwagan lang ang gitawag nga sa kwarto ni cellphone. Unya imong mama, ani mama, nak unsa ba imong kwarto na nga pagkangiu ba ni? Magpait lang gid ta atong kuan katubi tong LED gyud nga 20 watts para hayag gyud kayo. Para mag-study kang ngit-ngit kay kadiri ay. Tuod man ang pait ang mama og suga. Butang na din sa papa. Pagpaon nimo. Hala, namo di basura dito kang kayo. Hala, mo din akong habol. Ang gitalumtong naman din ni. Hala, mo din akong higdaanan. Puro man na magtaro ang singot. Hala, mo din ilalom diri dapita di ay napuno na mag-spider. Naday spider diri. Hala, nagpuyo ding butiki diri. Hala, naday mga itlog sa tuko diri. Aya pa nimo nabangan. Kay niabot ang suga. Inaana ang trabaho ni Jesus Christ, mga kaigsuunan. Naay panahon nga ikaw sa wala pa ka nakaila kang Ginoong Hesus, wa gyud nimo nakita sa imong kinabuhi, abi nimo insakto na, abi nimo tama na, abi nimo mao na gyud niyang dalan. But when you are confronted with the word of God, then makaingon ka, ay mali di ay. Sige nimo higda-higda, wa kabalo. Delikado da imong kinabuhi. Once there was a story, a true story. Mga hikers. Ang usa ka hiker na kuan siya na nabitaw na biyaan siya sa iyang mga kauban. Niabot ang ulan, mapugos siya og tulog sa lasang for one night. Ang iyang gibuhat nakita siya kuweba. Tanaw niya, wala man puyo diri, okay ra man siguro. Ang gibuhat niya didto siya natulog sa kuweba, pertingit-ngita. Ang iyang suga, perting hinaya. Basta kay nakahigda siya, pagtulog siya. First thing in the morning, pagbangon niya, wa siya kabalo. Sa unahan lang na gamay, isa lang kadupa, na ay nagluko nga lala kaayo nga bitin. You see? Wa siya kabalo. Nga delikado dahi kay iyang kinabuhi. Nga naman kay ngit-ngit. Maybe some of you, wa ka kabalo. Nga delikado dahi kay imong kahimtang karon. Kay wala pa nimo na ilhi ang kahayag nga mao
si Jesus Christ, mga kaigsuonan. In this kind of attitude of our world today, God will not be forever patient. Dili permente pasensyoso ang Ginoo. Dili permente i-overlook sa Ginoo ang mga katawhan nga nahigugmag kangit-ngit labaw sa kahayag. God, one day, His patience will come to an end, mga kaigsuonan. Similar to what happened in the days of Noah. In the days of Noah, in Galatians chapter 6, Genesis chapter 6, mga kaigsuonan, abrihigan ninyo ang inyong mga Bibles palihog. In Genesis chapter 6 in verse 3. If you're there, please say amen. Amen. The Bible says, "And the Lord said, My spirit shall not always" what? Strive with men or with man. For that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Na mga preachers nag-ingon, ang iya kunong days, meaning daw, yung edad, 120 na lang daw. That's wrong. That's wrong interpretation of the Bible. Wala sa nag-ingon nga, his days is 120. Tanawa si Noah, 600 man yung edad. Tanawa yung mga anak. Di ba? Niabot mag 200 silang Abraham, 175 nga unahan pa sa Abraham. So what does it mean? Nga his days is 120 years. Meaning, gikan aning tungura hangtod sa pag-abot sa baha, sa judgment sa Ginoo, 120 years na lang. Ang gipasabot niya, mga kaigsuonan, gitagaan na lang sa Dios o 120 years. Ang tao ay niya hukman igsuon. Kay after 120 years from this time, muabot na ang baha sa panahon ni Noah. Tayo ng Bible, my spirit shall not always strive with man. Dili kanunay makihiuyon sa tao ang espiritu sa Dios. Muabot ang panahon nga moingon ang Ginoo, tama na. Sobra na. And you know what happened in the days of Noah? In the book of Matthew, mga kaigsuonan, gisulti ni Ginoong Hesus kung unsa ang nahitabo sa panahon ni Noah. In the book of Matthew, open your Bibles there please. Ato ang basahon, mga kaigsuonan, ang verse, Matthew, if you're there, say amen. Chapter 24, verse 37. But as the days of Noah were so, shall also the coming of the Son of Man be. For us in the days that were before the flood, sa wala pa daw baha, they were what? And marrying and until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. You see? In that day, 8 lang katao ang nabuhi, mga kaigsuonan. Kay 8 lang katao ang nakasakay sa arka. And I hope, mga kaigsuonan, makasakay ka na kang Jesus Christ karon. Kay basin unyag mabiyaan ka. So sama sa panahon ni Noah, mga kaigsuonan. I hope that you would love the light rather than darkness. When people love darkness more than the love of light, maabot ang Ginoo, kumuan ang Ginoo, kay mao man na imong gusto, ikaw bahala. Kangit-ngit imong gusto, tagaan di kag kangit-ngit. Kabantay ka to mga magpapausahay. Anay mong mama, nga ba, nak, magkaon lay ka gulay ba? Ay lang puros hotdog. Ay lang puros kanang mga processed food. Ako pang anak si Francine, Daddy, you're killing us. Nga naman, you are always allowing us to eat processed foods. Kuya pa na mo, nak. You see? Now, anang among anak, di gyud pwede, di gyud kumukaon na ng gulay, yaki man na. Hotdog rako, fried chicken rako. Hangtod ang mama, di na gyud makapokus. Ay, kung sa imong gusto, bahala ka. Di ba usay mo na? Ang ginopod, minanapod mga kaigsuonan. Kangit-ngit inyong gusto, sige. Kangit-ngit inyong gusto, bahala mo. You know what happened? Those people who love darkness, in the book of Matthew, chapter 25, in verse 30, mga kaigsuonan, the Bible says,
And cast ye the unprofitable servant into what? Outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kaning weeping o gnashing, di ba? Magkagot, imong ipon, manggigil ka ba? Anak, na maghilak. I know someone before, nga napriso siya. Ipangutangan na ako siya nga, do, ito na priso ka do. Unsa po din mo ang experience sa prisuhan? Sa kanang mga gabi na, kanang mga alauna, alas 2, alas 3 sa gabi. Sumala pa niya. Ang pinakalain kaayo nga experience sa prisuhan, kanang nanas kaadlawon. Kay naay mga tao nga kahit lang mo na, nga ako gitong nabuhat. Gimingan ako sa akong mga anak. Kahit lang manghilak. Kagot ang mga ngipon. Nga naman, pagmahay. Ang ilang mga pagmahay na apay posibilidad na makagawa sila sa prisuhan. Pero kung sa impierno ka magmahay, igsuon, kagiganahan ka sa ngit-ngit diris kalibutan. Muingon ang Ginoo, kay kangit-ngit man ang imong gusto. Adto ka sa ngit-ngit human sa kamatayon. Pag abot ni Mrito, dunay pagkagot sa mga ngipon, dunay paghilak og diris kalibutan, magkagot og maghilak gani ang mga yutan-ong piniriso nga napay puruhan nga makagawas. Dito pa kaha sa impierno na wala nagyuy kahigayunan na makagawas pa ka. Hangtod sa kahangturan, magkaagot ang imong mga ngipon. Hangtod sa kahangturan, maghilak ka dito igsuon. Tanawa ang mga pagmahay sa usa kasapian na tao na wala gyud mituo og mosalig sa Dios. Lucas 16, Luke chapter 16 in verse 24. The Bible says, ingon pa sa rich man, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Kay gisakit ko aning kalayo. Kinsay nakasuloy nag-injection tas kamot. Okay? Kaning word nga torment, it is the same with pinching sa dagom, pero dili lang isa ka buok. Daghan kaayo nga idungan og tusok sa imong lawas. Nya balik-balikon. Daghan kay magdungan, isa ra gani. Sakit na gani. Di ba? Kasi makasulay na yung mga nurse, ano po kayo, magpuli-puli man mo ana. Magpuli-puli, practice ra mo ana, magpuli-puli mo. You see? You see? Munang torment ang ginaingon diri. Hangtod sa kahangturan. Why? Because they love darkness rather than light. My dear brothers and sisters, in this dark world, sa mangit-ngit nga kalibutan, you can be the light bearer that would save many from this predicament. Pwede ka nga mahimong mo kupot sa kahayag, mo kupot sa torch, nga iwagan nimo ang mga tao nga nasa ngit-ngit para mga luwa sila. Ang pangutana sa imong kinabuhi karon, are you willing to be the light? Are you willing to make a difference sa atong panahon karon? Andam ba ka nga mohimo kag kalahian, kapag-uhan sa kinabuhi sa mga tao sa nasto ang panahon karon by showing them the light of Jesus? Pwede ka mahimong difference, igsoon. Pwede ikaw ang gamiton sa Ginoo nga mobago sa kinabuhi sa uban, nga makahawa sila niining kangit-ngit sa kalibutan. Ikaw, igsuon, oo, ikaw. Pwede nga ikaw ang gamiton sa Ginoo. You can be the light bearer. And we ask how? Unsaon, pastor? Unsaon ako pag lift high ang light? Unsaon ako nga mahimong mo torch bearer? Unsaon ako
pastor, nga mahimo kong kahayag sa uban para unta makuha sila nining kangit-ngit nga kalibutan, makuha sila Ginoo makuha sila sa Ginoo. Tanawa tong gitawag nga impierno hangtod sa kahangturan, magkagot ang imong mga ngipon. Ingon pa ang Marcos 9:44, ang ilang ulo dili mamatay ug ang kalayo di mapalong. Siguro mo ang tao rito, agay, sakit kayo ang kalayo. Laon sa maning nasa akong dalunggan. Hala, ulod! Ulod! See? Munang may tabo rito, igsoon. Unang may tabo sa imong mga hinigugma sa kinabuhi. Kung di sila maluwas. Huwag mo na mahitabo sa imo. Kung di kaluwas karon. Mauna ang atong simbahan, kinahanglan mahimong kahayag nga muiwag sa mga tao nga napas kangit-ngit igsoon. Kaumandayon, hala, nisulod na gid sa akong dalunggan. Unsa mahitabo atong ulo ra to? Hala, kilok lagi akong ilong. Agay. Tay, magawas ang ilong. Imagine ra gud na. You see? Ay gala. I hope makaangkon kag concern sa imong kaugalingon ug sa uban karon. Naong pangutana, how? Unsaon nato nga mahimo tang kahayag? Una, first, be sure that you yourselves have known the light. Ikaw mismo nakabalo og nakailas kahayag. Kaigsoon, kung wa pa ka nakaila og nakabalos kahayag, ikaw tong tao nga angay adtuhan, ikaw tong tao nga angay iwagan, ikaw tong tao nga angay luwason para muhawa ka niya ng kangit-ngit nga imong gitindugan karon igsuon. So ikaw mismo ang number one, mahimong sigurado nga nagkupot na kas kahayag, nga nailhan na nimo ang kahayag. Ang giingon sa tong teksto mga kaigsuonan sa John chapter 8 verse 12. Kinsa kuno ang kahayag? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. You need to know Jesus Christ. Si Jesus Christ ang kahayag igsuon, ila-ilaha si Ginoong Jesus. And chapter 12 verse 32, kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, and if I be lifted up, mapataas from the earth, will draw all men unto me. Now, atong makita mga kaigsunan, the first understanding of this verse, malansang siya sa krus. Lifted up. Tanawan man gud nimo ang verse 33. Then he said, signifying what death he should die. So meaning, lifted up, malansang sa krus. So unsahon man nimo pagsulti sa mga katawhan, pagpaila-ila sa kahayag, it is Christ crucified. Si Kristo nga gilansang sa krus ngano tungod sa imong mga sala. Tungod sa imong mga kadautan. He was nailed in the cross. So it was Christ crucified. And you will draw men to Him if you will lift this Christ up. Now, pangutana sa imo karon mga kaigsuonan, do you already know the crucified Savior? Nakailan na ba ka kang Jesus Christ? Have you already drawn to Him? Ikaw ba napaduol na ba ka sa iya? Are you saved? Kung mangutana ko sa imo karon igsuon, kung moabot karon mismo pananglitan lang, mingunin mo, ay simba ko palayo, pastor. Pero moabot gid na, kung karon gid mismo ang adlaw sa imong kamatayon. Ingon ang doktor, sorry gid kaayo. Nalang kay unom na lang. Unsa sa dok, unom ka bulan, dili unom ka lakang, patay na ka. Isa, duha, tulo, upat, lima, mas ana na ko ninyo. You see? Di hadlok na kamutika ko sa unom katika. Pero ato makita mga kaigsuonan nga ang gitawag nga kamatayon moabot gyud, pero og karon gid na moabot. O karon ka mga tubang sa Ginoo. Ingon pang Biblia, God judge the secrets of men, Romans 2:16. Imong mga tinago, imong mga sekreto. Ngun pa ang Matthew 12:36, if any idle word na kay daotang nasulti, imo nang tubagon sa Ginoo pagabot sa panahon. Daw big karon mismo ang imuhang paghukom. Aka kapadulong. Asa ka ilabay sa Ginoo? Dadon kaniyag langit or ilabay kaniya
sa kalayo, impierno, nga naay mga ulod nga di mamatay, kalayong di mapalong, o pag-antos nga walay katapusan. You see? Kabalo mo, according to science, the most painful experience a human could experience is burning alive. Ikaduha ang mga anak. Sumala pa. So, sakit gid kay mga anak di ay. Pero ang pinakasakit daw, sunugon ka nga buhi. So, bulahan mong mga lalaki, kaya di mo makasulay sa pagpanganak. Pero ato makita, sunugon ka nga buhi. Hunahunahon ni mo ha, sakit di ay kaayo ang sunugon nga buhi. Ug maimperno ka, sunugon ka nga buhi. Hangtod sa kanturan. Kaya ba na buhaton sa mahigugmaon nga Dios? Pastor, gibalibaran nimo ang Dios nga nagpakamatay para nimo. You see? Gibalibaran nimo si Jesus Christ, nagpakatao, nagpakamatay, nagantos, nanawag nimo para lang luwason ka, ingon ka no thanks. Sa ato pa deserve nato ang impierno kung mobalibad ta. Kaya ang anak sa Dios nagiya sa namatay para nato. You see? Dili man gani mo ma-imagine gani nga si Sandro magpakamatay sa imo anak ni Presidente Marcos. Hindi mo ma-imagine. Ambot lang Sandro magpataliksik ka na para sa imo. Dili siguro. Pero ang anak sa Dios tag-iyas tanan. Namatay para nimo. Gibalibaran nimo, you deserve hell. You deserve hell. You see? So mga kaigsunan, save yourself today. Ingon pa ang Acts chapter 2. Open your Bibles there. Acts chapter 2, mga kaigsunan, in verse 40. If you're there, say amen. The Bible says, "And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Save yourselves from this untoward generation." Luwasay mong kaugalingon, ika ni ining generasyon. This generation is going to hell. Kani nga henerasyon mga kaigsunan, paingunay nig impierno, luwasa imong kaugalingon, gikan ni ini nga henerasyon. Ana ka pastor, selfish lagi kay pastor ngano man, kay ako lang luwason akong kaugalingon. Pakita ni nani. Naay nagsakay ka og lifeboat. Inabog kay katubi tong mga salbabida bitaw nga naipisi. Unya, naay tawo or ikaw ba ka ang gakalumos na. Gakapakapa na ka. Kabalo ka, hadlok, kaya ka nang habit ka malumos. Kaya nakasulay ko sa una, when I was a kid, hapit ko na lumos. Ikaw ba lumulangoy? Nakainom na ko daghang tubig. Hadlok, dugayo. Bisag kinsa imong mahawiran. Baka na nagid ka mo na. Ang tabangan doon imong di ka mululangoy. Nya, duha-duha po kang maapil ka. Kaya nga naman, sa respeto ni mo, muhawit sa kasala. Kaya gusto mabuhi. Maunaingon pa sa mga rescuer, pag nagay hapit na malumos, unya dili ka kabalo kay bulangoy, hawiri ang buhok daw birahi. Ana ang ilang sugo. Yes, tinod. Kaya nga na, wambak buka, di ko kabalo nga, patay mong duha. Unluron ka niya. Hadlo kayo. You see, na atong makita mga kaipananglitan karon, gakalumos ka na. Unya na ini, itsa sa imuha, o salbabida. Gihawiran nimo. Nakaginawa kagalong. Unya siya, bira siya. Bira siya, bira. Pagaman, saka, diri. Naluwas ka. Unya pagkataod-taod, sa unahan, nakakita na pagmug tao, nagakapakapa. Anak tayo mong kauban, uy, nanapoy isa, ato na puding luwason. Nya, wingon ka, pwede, dili lang kay kaulion na kay ko. Sagdi lang sagod na sa dinhagod. Pwede lang ulit na ta. Sagdi na sa diha, uy. Sa tawag saya. Ha? Selfish. Way puangod. Way batasan. Human kagiluwas ni Ginoong Hesus. Ug wala gid taong ka nag-venture. Ug sulti pud sa uban. Kung unsay tawag nimo atong tawhana, mao po'y tawag sa imo karon. You see? Save yourself. Ngano man, kay kung maluwas ka na, madugangan na ang mga tao nga mutabang sa uban.
Kung malaksaka, nakasabang ka, nadungangan na ang mga tao nga mulabay salbabida sa mga tao nga naglangoy-langoy pa sa ilang mga sala. Kamatino na, paingunay nag-impierno. You see? So we must be the light of the world. That's why we must save ourselves in this generation. So first, be sure nga maluwas ka. Number 2, mga kaigsunan, be faithful. Be faithful. Dapat ka mahimong faithful. Being faithful is first of all the only way to please God. In Hebrews chapter 11, mga kaigsuunan, kung tanawon nimo ang giingon sa balaan nga kasulatan, please, verse 1, the Bible says, if you're there, say amen. Now, faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. So you can see and understand things because of faith. And verse 6, but without faith, it is impossible to what? Please Him. Kung wala kay pagtuo, imposible gayud nga imuhang mapalipay ang Dios igsuon. So you can only please God by faith. But we must remember that being faithful is not something that will only benefit us. Being faithful will certainly benefit others also. Ngano man, pastor? Ngano man nga, di ba kay kung faithful ka, ma-please nimo ang Dios. Pero kabalo ka, napog kay reward. Ngano nimo ang verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So you can have reward, and you can be a blessing, and you can be a something na blessed kayo kung na kay faith. Pero ang imong pagtuo, di lang makabenepisyo sa imo. Makabenepisyo pud sa uban. In Matthew chapter 5 verse 16, open your Bibles there. Matthew 5:16, mga kaigsuonan, ang gawon sa Biblia, let your light so shine before men, that they may see your what? And glorify your Father which is in heaven. So mga kaigsuonan, kung maghimo kag maayo, isip o sa kakristohanon, makita sa mga katawhan ang imong kahayag. So one way of lifting Christ up is to be faithful. Do good works nga makita sa ubang mga katawhan, mga kaigsuonan, sa imong kinabuhi. In Philippians chapter 2, please, open your Bibles there. Philippians chapter 2, verse 14 to 16. Do all things without murmuring and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye what? Shine as lights in the world. Ay, muhayag ka, mga kaigsuunan. Muhayag ka. You can shine as light sa kalibutan, mga kaigsuunan. Show them your faithfulness. Show them your good works. So to lift Christ also means to glorify Him in our lives. Di ba? Sa John chapter 12 kanina, ang unang meaning sa lift is malansang sa cross. The other meaning, lift meaning mapataas siya, mabahayaw siya, mag-glorify siya. You see? So mga kaigsuunan, being faithful to Him gives glory to God. Therefore, being faithful is one of the best way to lift Christ up and draw men to Him. Kinsa ba'y ganahan nga usa tao nga masunod siya sa usa ka tao nga, uy, manimba ta. Unya siya mismo sa iyang kaugalingon, makita nimo ang pagkayawanon o pagkamagkasala. You cannot bring that person to Christ. Kaya in the first place, ikaw mismo ang dapat dalon kang Kristo. You see? So we must be faithful. It must be our prayer that God will increase our faith. In Luke chapter 17, 5 to 6, ang prayer sa mga apostles, Lord, increase our faith. In verse 16, ingon pa ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni Jesus Christ, nga kita mog liso sa mustasa. Kanang gamay nga liso, pag mutubo na, mahimo ng dako. So, sa ginapasabot ni Jesus Christ, kung unsa man kagamay imong pagtuo karon og nakay gamay kaay nga pagtuo, nga murag liso sa mustasa, exercise na, gamitan na para mo dako.
You see? Dili ta pwede may mga Lord, padak akong pagtuo Ginoo. Then magic, dako ng pagtuo nimo no. Dili na maong gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, exercise nimo ang pagtuo nga naa nakakaron. Exercise the faith that you already have today. And that faith will grow. Para ko ding bukton. Bukton nga gamay, unsaon man nimo para modako, imong exercise. Imong gamiton. You see? Nga ato makitaan, tanaw nimo ni akong kamot. Gamay kong tao pero medyo dako-dako kog kamot. Why? Sayo kayo nagatrabaho ko. Early ko nagtrabaho sa una, and in the process of time, nidako akong kamot. You see? Kabantay mo itong kamot bitaw dito sa plaza. Itong inay ko, itong taga Mary, man daw to siya? Ha? Sister? Taga girls school? Ha? St. Mary. St. Girls, man daw to sa una daw. Oh, St. Mary. Di ba? Gibutang ni Loris yang kamot, igo kayo. Gibutang ni Ferlo yang kamot, igo kayo. Gibutang na akong kamot ng lapas. Uy, gamay, mahong tao ng lapas man akong kamot ani. You see? Why? Ginagamit na ko perminti akong kamot. Sukad ba bagabata? Munang dako. Na ato makita mga kaigsuonan nga ang atong mga lawas mo dako ni nga kusgan kung imong ginagamit. Perminti. Ang pagtuupod, mutubo og mudako kung imong gamiton. How can you use your faith? You see? Serve the Lord. Be faithful in your giving. Do not forsake the assembly. Attend in every service sa simbahan. You see? And do something by faith, mga kaigsuonan. Love your family, love your work, your study. Be patient to all men, kabalo ka. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo wala lang nahuman diri sa simbahan. Remember this, kung ikaw sa kabana, ang pagpangga sa imong asawag mga anak, part sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw sa kaasawa, ang pagrespeto o pag-atiman sa imong pamilya, part sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw sa kaanak, ang pagtahod sa imong ginikanan, part sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw sa kahudyante, ang imong pagtarong sa pag-eskwela, part sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung ikaw sa katarbahante, ang imong honesty o imong pagtrabaho nga tarong, part sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Wala na human ang atong pag-serve sa Ginoo diri sa atong simbahan. Amen. You must bring your service in every aspect sa imong kinabuhi. You are doing this. Why? Because I am Lord's servant. I am the Lord's servant. So, do something by faith. By faith, murag di na ako ni makaya. Pero by faith, na ang Ginoo. By the grace of God, i-sustain ko sa Ginoo, makaya na ako ni. You see? And God will bless you, mga kaigsuonan. By faith, ako yung makumpleto ang tanang panimbahon kada Domingo. 52 ka Sunday sa isa ka tuig. Ako yung kumpletuhon by faith. You can do it. You can certainly do it, mga kaigsuonan. Tanawa, 52 na kadlaw ang isa ka tuig nga panimbahon. But why we still forsake it? So by faith, Ginoo, by the grace of God, i-sustain ko, Ginoo. By faith, Ginoo, mo lang ni ako ang gitawag nga mahatag sa akong pamilya karon. By faith, Ginoo, imong i-improve akong kinabuhi, Ginoo. Do something by faith, mga kaigsuonan. O i-increase sa Ginoo imong pagtuo. Number 3 and last, if you wanted to lift up Jesus, ang light, para may mong kahayag sa uban nga mga luwa sila, di lang kay siguraduon nimo nga ikaw mismo nakailas Ginoo, di lang kay mahimo kang faithful. Number 2, tell others about Jesus. Number 3, tell others about Jesus. Tell others about Jesus. Talk about the light. I-chismis sa Ginoong Hesus sa uban. You see? Isulti siya mahitungod sa uban. Usahay ato mga istorya kay, uy, si Kuan ba? Gwapo kasi Jongki, no? Kisa na mga Jongki. Gwapo kasi Jungkook, no? Alaw, cute kay siya ay. Hoy, kita nakatungkuan, katubitong sana, cute kay siya ay. Di ba? Nakatungkan dito sa Kuan dito. Katubitong na ay mga Kuan dito, nakatungkan dito. Ano ito mga istorya usay? Hoy, kabalo bitaw ka? Si Kuan no kay, hala, Kuan magganay na iyang Kuan di ay. Kasi sila nagkuan sila ni Kuan. Unya si Kuan, nagkuan dito sa Kuan. Nakita sila ni Kuan. Unya nagkuan sila dito sa Kuan. Kuan na ganito ha? Kuan na kayo daw to na kanyang una-una.
So, usahay mo na ang inyong mga kuan pa ito. Wa pa gatoy kuan. Di ba? You see? So, usahay atong mga istorya inana. Why don't we talk about the Lord Jesus Christ, mga kaigsuunan? Okay? Hello. Hey, why don't we talk about the Lord Jesus Christ? Nga siya ang kahayag, nga siya ang makaluwas. Distribute tracts, hatag tracts. Join our soul winning. Invite people in our church services. Naman pa, each one, bring one. Kaya makadala kag usa ka tawo sa simbahan unya maluwas. Naay usa ka tawo nga paadtuay unta sa kalayo sa impierno nga nay mga ulod di mamatay, kalayong di mapalong, imbis didto siya padulong. Napaingon niya sa langit. Insultian ti ka mga kaigsuunan. Hangtod sa kahangturan ganang tawhana magpasalamat gihapon kanimo. Kung nakaila mo kang Brother Noel Fat, bago lang siya nag-graduate sa Bible School, magpastor na po siya. Siya ang nakadala sa ako sa simbahan. You see? Pagpato niya, ayo, buhay pa akong mama. Manimbata! Si Michelle, kailangan Michelle, no? Naman kay snack dito, muhanto me. Anas Michelle, katawa ako mga maigsuon, kansawan siya. And I was that time, nagapanday ko sa muang tindahan. Listen, wala ko niya directly giistoryahan. Utanaw siya, muadto ako silang simbahan ba? Sulayan ako. And the other day, Saturday, nag-basketball mi. Isa una, mag-basketball man mi sa una, balab. Buntag hantong hapon. Niagi siya. Yeah. Pwede ko muuban sa imuha ugma. Uban ko ugma, we? Takot nga bagay-istorya, excited kayo siya, lipay kayo siya. Kay first time na siya ang kinabuhi, na itaong ni Dool sa iya nga muuban mo simba. Tawagan niya si Pastor Michael, hapon, niabot Pastor Michael sa balay. Yan, daming gisiran sa pulong sa Ginoo. Ako lang niya tubang, si Ma'am Karen o si Sister Michelle, nagsikli, ili dos gamay nga, kinsa man ang kaistorya sa imong Kuya Mitch, kinsa man na sila, baptis. Baptis man na daw. You see? Pagkaugma ang service, 8:30. 7:30 pa lang, niadto ko dito sa balay nilang Brother Noel. Ako ni sundo niya. Siya ka, Brad, kuyawan mo, Brad, first time ko, Brad, nagisundo sa bisita. Hindi lang, good. Gusto ko makadungog sa inyong simbahan. And started that day. Wala na ko'y absent. Kanunay nangalagad sa Ginoo. And after 6 months, sa pag-serve, I became the Sunday school teacher. Pag-abot na ako simbahan, ang ilang memory verse, Mark chapter 9. Wa ko katuod, Si Brother Ivan, lipay si Brother Ivan. Nga naman, si Brother Ivan, gaagig balay sa una, pakalong slid na. Kana siya, pwede niyang buguya sa una, patikan pa na hanggod karon. Pwede nang buguya sa una. O niya, nakita ko sa kaila ko sa iya, kay bugoy-bugoy man gyud. Kabalo ko sa iya, kinaiyapod. O niya, niagay, nilabay sa mga teritoryo. Nagdala ko duha ka buk butilya jumbo ang bisanggitan. Ha! Iso ka! Nagdali taon sa baklay. O niya, mo siya magdahom. Nakatong ni Siagit sa iya sa among lugar, naabay niya simbahan. Siya pa ang tig-abris akong Bible, Mark Brad. Morning Mark day. And from that on, I was in love by the Bible. Gipasa na akong Bible. Pastor, bawal mo akong libro. Basa na akong libro. Dugay ko matulog kada gabi. Reading, basa-basa. And I was in love with Jesus. You see? And starting that on, mga kaigsuunan, bago kami nagsimba, ako yun sa pastor, unsa nang sulwining, pastor? Mag-sulwining ta? We started. Kami noon nga, bago pang pa nagsugod ng sulwining. You see, ato nakita mga kaigsuunan, invite people to Jesus. Kabalo ka hangtod karon. Mapasalamaton pa kaayo ko kang Brother Noel. Nga naman, naay usa ka tawo nga nangisog yun, nga mga mangimbitar. Og dili na mawala sa akong kasing-kasing hangtod sa kahangturan ang akong utang kaubuton nga Brother Noel tungod sa iyang kaisog nga nagsurya sa among pamilya nga moadtog simbahan. And mga kaigsuonan, kung nakay madalag simbahan hangtod sa kahangturan, hinumduman kanila. You see, they will remember you.
We praise and thank the Lord for that. Let the Lord take hold of your life. You are His temple now if you are saved. He dwells in you. Lisod man kayo maghigugma, pastor. Lisod man kayo mag-istorya, pastor. Kung nagpuyo man niya sa imo ha, He will be the one to talk for you. He will be the one to love for you. He will be the one to be patient for you. He will be the one to care for you. It is Him, mga kaigsuunan. And our message is the gospel. Christ died for your sins. Tungod sa imong masala, gilubong ug nabanhaw. Ug imo siyang tawagon karon, maluwas ka niya, igsuon. Call upon His name. Believe and repent. Pag ginulsol na sa imong mga sala. Delikado biya kayo ning gospel. Galatians chapter 1 verse 8. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, kung basahon mga kaigsunan, I will close. Hapit na kumahuman. But though we or angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be what? Accursed. Mahimaw siyang tinunglo. Mahimaw siyang tinunglo, mga kaigsunan. Kung naitaw nga magwaliwalig pataka sa maing balita, unya dili mao ang iyang giwali, mga kaigsunan, matinunglo siya. We must be very, very careful in what church nga ito ang pagasudlan. What church itong i-join. Why? Basig tinunglo ang maayong balita diha. And last verse, the Bible says in 1 Corinthians 16, in verse 22, if you're there, say amen. Tudluan na mag-speak in tongues karon. Nasa verse 22. If any man love the Lord, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be what? Anathema maranatha. Speak in tongues man to. Duha ni ka language. Anathema. Anathema is the Greek for accursed. Mahimo siyang tinunglo. And maranatha is the kanabitong kanang Aramaic for when the Lord come. You see, kung wala pa nimo gihigugma gyud tinuod si Jesus Christ karon, pag abot niya, mahimo kang tinunglo. So I hope by the grace of God, nakita na nimong kahayag, na-lift ang kahayag sa imuhang kinabuhi, which is Jesus Christ. He is the light. And I hope nakita nimo igsuon. Nakita nimo ang daghan kay nga mga katawhan nga paingunay sa impierno kay napa sila sa ngit-ngit. And I hope be willing to bear that light. Ipataas si Kristo sa imong kinabuhi para makita sa uban, para sila mga luwas pod. Kay naa kay gahom og oportunidad nga mohimo og kabaguhan sa kinabuhi sa daghan kay nga mga katawhan. Just be willing to lift up the Christ. Lift up the Lord Jesus Christ. Palihog mo nindog ang tanan. Ampo, tamahan nga langit man. Ginoong Diyos, kami nagadayig, nagapasalamat sa imuha, mahal. Salamat, Lord, sa imuha ang dakong gugma o kaayo magihatag ka namo. Salamat, Ginoong Diyos, itagaan minimog kaliguon karon. Tagaan minimog panalangin pinagi sa imong pulong. Amahan gipangayon namo ang gahom sa balaang espiritu. Nga maoy muhatag ka namo kadaugan, amahan. Muhatag ka namo, Lord, og conviction karon. Nga kami mismo moingon, Ginoo Lord, gamita ko, Ginoong Dios, nga mukupot sa kahayag para akong iwagan akong pamilya, Ginoo, nga napas kang ngit-ngit. Akong iwagan akong mga hinigugma nga napas kang ngit-ngit. Akong iwagan akong mga parente. Akong iwagan akong mga higala. Akong iwagan, Ginoong Dios, ang mga tao nga napas kang ngit-ngit. Kapag iunay pas impierno, Ginoo, gamita nga akong kinabuhi, Ginoo. Lord, use these people, Lord. In Jesus' name. We will have an invitation. What song, Brother Lawrence? I surrender all. I surrender all. Igsoon, first call, basing dili, baka save ka ron. Basing naglibog pa ka kung save agad ko no o dili. Di pa ka sure kung nanabagigay kaluwasan o wala. Pero gusto ka ma-sure. Gainmitarte ka.
Kung gusto ka ma-sure sa imong salvation karon, I invite you to come. As we sing verse 1, pwede ka mo duol sa ako Ingnon ko nimo, Pastor. Gusto ko mahimong sigurado, Pastor. May tungod sa akong kaluwasan. And I will be asking someone from the brethren nga maoy mo share o mapasabot sa imuha sa pulong sa Ginoo. So ayaw kaulaw igsoon. Ayaw ibaylo ang imong kaulaw sa kalayo og impiernog mga ulod nga di mamatay. Higugma si Jesus karon. You come. Be saved today. Allow the Spirit to work sa imong kinmuhi, sa imong kasing-kasing. Kay luwason ka niya. Just come and ayaw kaulaw. Verse 1, Brother Lawrence, please. Come on. Ayaw kaulaw. You can come and receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. It's your opportunity. Will you come? Will you come and receive Jesus Christ? Ayaw kaulaw. Come now. Dili kaniya balibaran igsoon. Para ni sa imuha. Gihigugma ka ni Jesus Christ. You can come and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Christians, maybe makaingon kasi mong kinabuhi nga I have not really lift up Jesus Christ as the light. Di lang sa akong kinabuhi, apan para pud sa uban. Maybe it's time for you to come and kneel down to Jesus. Lord Jesus, himo akong kahayag, Lord Jesus. Help me to lift up the torch para mahayagan ang mga tao nga wala pa gyud nakaangkon sa kaluwasan. Verse 2, please. I invite you, Christians. Kneel down before Jesus now and surrender yourself to Jesus. How about you? Don't you want to be the light? Na mo iwag sa mga tao ng ngit-ngitan? As we sing the last verse, if you have a prayer sa Ginoo na kay ginapangayo sa iya, na kay hangyo sa Ginoo, it's your time to pray and ask that. Pangayo sa Ginoo. Kay muhatag siya sa imo. Kung muduol ka sa iya karon, dili kaniya pasagdan. Last verse, please.
Let us pray. Father in heaven, thank you Lord sa mga prayers na gi-offer sa imong mga anak amahan. I know that you would hear those prayers. Imong dunggon ang ilang mga pagampo, Ginong Dios. Panalangin ang matag usa kanila, liguna ang matag usa kanila, Ginong Dios. Ihatag kanila, Ginoo, ang grasya nga ilang kinahanglan para sila magmalahotayon o mahimong magpapinadayonon, Ginong Dios, pagpangalagad kanimo. Sa ilwa in taon kami amahan sa mga kasaypanan, among mga kasalanan nga nabuhat bato kanimo, Ginong Dios. O gamita pagid mi Lord alang sa imong kahimayaan. Bless ang fellowship this afternoon nga mahimo, Ginong Dios, nga mag-enjoy ang tagusa, and sa among lunch Lord ikaw mag-bless, especially sa among mga celebrants this month. Ikaw mag-auban ka namo, Ginoo. And Lord, I hope, I pray that there will be changed lives, bago nga mga kinabuhi. Maglihok ang balaang Espiritu, Ginong Dios, in their lives. Ikaw na bahala ka na mo, amahan. Nasayod ka, mabuhat o gulay ka. In Jesus' precious name, amen. Thank you and God bless.